Ikaw ay pasalamat at papurihan sa araw nito, God. Just pray, God, na kahit kami po ay samahan mo sa gabi ito. Kaya Lord, we just pray, O Lord, na i-prepare mo ang aming mga puso at isipan, O Lord, upang tanggapin yung anong revelation mo sa bawat isa, O Lord. Ang Panginoon ang aming matutunan, pagpulot, ito'y may apply namin sa aming mga buhay, O Lord. Also, Lord, we just lift up unto Panginoon ang praise and worship team. Samahan mo sila, Panginoon, i-guide mo sila, Panginoon. At nawa, Panginoon, namin mga papuri ay maging sweet aroma sa inyong harapan. Salamat po, God, sa kami ito. We just pray, O Lord, and we just entrust it to Panginoon, na aming pastor, na gamitin mo makikinig, Panginoon, para sa inyong papurihan, O God. Salamat, Panginoon, and we just give you back all the praises and adoration in Jesus' name. Amen. Verse 1 to 5. Give thanks to the Lord, call upon His name, make His deeds known to all people. Sing to God, sing praises to the Lord, dwell on all His wondrous works. Give praise to God, His holy name. Let the hearts rejoice of all those seeking the Lord. Pursue the Lord and His strength. Seek His face always.
Remember the wondrous works he has done, all his marvelous works, and the justice he declared. Amen. Let's continue praising the Lord. Singing
Ezekiel 36, verse 26 to 28, it says, "And I will give you a new heart, and put a new spirit within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit in the midst of you, and I will cause you to walk in my commandments and to keep my judgment and do them. And you shall dwell in the land which I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God." Thank you, Lord God, for today. Bless you, Lord God, all of us, Lord God, who put our hopes and trust in you, O Lord God. Walk with us, O Lord God. Fill us, O Lord, with your Holy Spirit, O Lord God. Thank you, Lord, for everything, and all blessings, O Lord, to all your children, O Lord, who worship you, O Lord, who praise you, O Lord, who believe in you, O Lord God. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, may be seated in the presence of the Lord. Yes, naka-social distancing tayo. Okay, first of all, I would like to thank Brother EJ. Can we give the Lord an appreciation for Brother EJ's life? Yes, thank you very much, Brother EJ, for coming over here. So I'm going to be scheduling our guitarists from Toronto, so that all of them can be here. Okay. Thank you very much for coming here, in spite of the fact that these are very dangerous times. Pero hindi kayo natatakot. Hindi ba kayo natatakot? Hindi. Hindi? Yung totoo? Hindi. Talaga, ha? Okay, very good. Kasi hindi ba natin kapatiran gusto na? Natatakot yata sila, no? Takot. Kung hapon, nakalive na ba tayo? Okay. Mga kapatid, mga nanonood dyan, punta na kayo, bukas na tayo. So, the church is now actually open, and the school, praise God, because our leaders have decided that we keep our booking here instead of us using some of your houses or basements. Are you glad we're here? Although we spend a lot of money to be here, di ba? Big money. Malaki. Buti na lang nandyan si Enrico at si Tere. Kung wala pa. Amen. Amen. Okay. So, I'm going to speak about the topic in the book of 2 Kings. Okay? And this verse is pretty much revolutionary. The reason why I said it's revolutionary because after we have dissected and unpacked the truth of the Bible in this verse, I have the feeling that your view of your Christian life will be changed forever. Okay, please follow me on the book of 2 Kings, chapter 6, verse 14. 6 verse 14, 6 verse 8 rather. Now if you have your Bibles with you, may I request you to just read along with me. And if you have your electronic Bibles, yung mga nasa cellphone ninyo, you can just follow me through. Pag-asawa mo bata. Amen. Guys, ako na pag-asawa ko. Diba? Yun ang advantage. Buti lang, hindi kasi nagot yung unang lumigaw sa akin. Swerte talaga. Okay, so verse 8. Are you ready? 2 Kings chapter 6 verse 8. Now the king of Aram was at war with Israel. So there's war going on against Israel and the Arameans. The king of Aram. After conferring with his officers, he said, I will set up my camp in such and such a place. Strategically, the king was planning to conquer Israel. But the problem is, of the Arameans, there's a prophet in Israel, the game changer, verse 9. The man of God sent word to the king of Israel, beware of passing that place because the Arameans are going down there. Verse 10, so the king of Israel checked on the place indicated by the man of God. Time and again, Elisha warned the king so that he was on his guard in such places.
Verse 11, this enraged the king of Aram. He summoned his officers and demanded of them, tell me which one of us is on the side of the king of Israel. Nagduda na yung king of Aram kasi, bakit laging natitiklo yung plano natin? Why? Why is there a sabotage always? Isa sa inyo dito, spy ng Israel. Pero may sumagot, sabi niya, none of us, my lord. Sabi niya, walang spy dito. Said one of his officers, but it's Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel, the very words you speak in your bedroom. Sabi niya, meron silang prophet na kahit na yung sinasabi mo sa loob ng kwarto mo, nalalaman ng prophet, sinasabi sa king, kaya sila prepared. Alright? I guess si EJ, narinig niya na ito kanina, no? Pwede na matulog siya kasi Ana. Pangatlong beses na ito narinig na. Pero iban ko ito, gagalingan mo dito. May jacks to eh. Yeah. Verse 13, sabi niya, go, find where he is, the king ordered. So I can send men and capture him. The report came back, he is in Dothan. Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. Lagot ang Israel ito, pinaligiran sila. Pinaligiran sila sa gabi. At yung prophet para ma-arresto nila at gawa ng kasamaan. Verse 15, when the servant of the man of God got up, ito yung assistant ni prophet Elisha, and went out early the next morning, an army of horses and chariots had surrounded the city. Tapos sabi niya sa kanyang masters, Elisha, oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. Verse 16, sabi ng prophet, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Yan ang gusto ko kong tandaan ninyo. Those who are with us are more than those who are with them. Yan. Hindi po kalimutan verse 9. And then, sabi rito, and Elisha prayed on verse 17, open his eyes, Lord, that he may see. Pinag-pray niya yung servant niya. Sabi niya, para magmata ko to, Lord, buksan mo mata niya. Then the Lord opened the servant's eyes. He looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. May nakita siya na hindi nakikita ng iba. And what he saw was that there were celestial chariots and horses, armies of angels everywhere. He saw the hills full of chariots and chariots of fire all around Elisha. Of course, kung may chariots, may angel na nakasakay doon. Verse 18, as the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord, strike the army with blindness. Ito naman, sabi niya, Lord, bulagin mo itong mga Arameans na to. So he struck them with blindness as Elisha had asked. Verse 10, Elisha told them, this is not the road and this is not the city. Follow me. Niligaw niya yung mga Arameans, papasok ng Samaria. Follow me and I will lead you to the man you are looking for. And he led them to Samaria. After they entered the city, Elisha said, Lord, open the eyes of these men so they can see. Then the Lord opened their eyes and they looked. And there they were inside Samaria. Lagot, natrap sila ni Elisha. Instead of them being led out of Samaria, they were ushered in by Elisha because of their blindness. Now, I want you to understand this, that the blindness caused to the Arameans is not total blackout. It is Elisha who is allowing them to see what only Elisha wants them to see. Kaya sabi niya, sunod kayo sa akin. So parang si Elisha lang nakikita nila. And then, dinala sila ni Elisha sa gitna ng Samaria, kung saan naroon ng king, at saka napalibutan sila ng mga armies. Tapos sabi ng king of Israel, when the king of Israel saw them, he asked Elisha, shall I kill them, my father? Shall I kill them? And said to Elisha, do not kill them. He answered, would you kill those you have captured with your own sword or bow? Set food and water before them so that they may eat and drink and then go back to their master. So he prepared a great feast for them, and after they had finished eating and drinking, he sent them away and they returned to their master. So the bands from Aram stopped raiding Israel's territory. Ayun, so wakas tinigilan na nilang Israel sa pinakitang kabutihan sa kanila ng Israel. Father God, I pray that you bless the reading of your word. I pray for open mind, open hearts today, Lord, among this congregation. I pray, Lord, we will understand and connect this to our present life so that our lives will never, ever be the same again. Father, I pray, let your Holy Spirit rest upon us, that if in any case, Lord, you find it pleasurable for you to open up our eyes to see the spiritual realm, let it be so that we will realize something is going on in the physical realm. In Jesus' name. Amen. And so this is a big change. This speaks a lot about the reality that we are at right now. Kasi pag Christian ka, napakadali nating madaya. Teka nga, English ako ng English.
Bukod kay EJ, sino pa dito hindi marunong Tagalog? Lahat marunong? Is it okay, EJ? I speak Tagalog? Yes. Yan ang gusto ko. Thumbs up na tayo. Diba? Okay. This is a game changer. Madalas kasi tayo mga Christian, we are limited by what we see, what we hear, what we feel, what we taste, what we smell. Itong 5 senses na tinatawag, lahat ng napiperceive dito, yun ang ating reality. That's why many things in the Bible does not make sense to us when we use only this. Ang tawag natin yan, reality. But this reality, of course, is limited. Kaya itong si Elisha, nakita niya may mga dapat mangyari na ma-open o ma-close ang mga mata nila so that they will understand that beyond our 5 senses, there is an alternative reality that we must use to live the Christian life. So, ang nangyari dito, sabi niya, sabi ni Elisha sa kanyang kanang kamay, those that are with them, okay, so right, verse 16. Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Kasi napaligiran na sila ng charge sa mga Samaritans. At natatakot na yung servant niya kasi kita niya ang dami nila. Naku, ang plano nito talagang puksain tayo. Pero sabi ni Elisha, sa kanyang alipin, huwag ka matakot. Dahil yung lahat ng kakampi natin, mas marami kaysa sa mga nandyan. Gusto ko munang doon tayo magtutok. Tutukan muna natin to. Kasi the moment na invoke na ang power ng heaven, okay? Oh, by the way, the title of my message, wala pang tayong PowerPoint, no? Ang iniisip ko ay nakatitik na kayo sa PowerPoint, eh. The title of my message is Backed Up by Heaven. Backed Up by Heaven. So, si Elisha, binakapan siya ng heaven. Parang kanina, Sister Beth, kumakanta, nagbaback up kami doon. Di ba? So, awesome ba ang ating praise and worship, mga kapatid? Yeah. Kasi may mga back up, tapos meron tayong gitarista, kumakanta kayo. Ganun lang yun, pero binaback upan tayo na heaven. Oh, by the way, hindi ko yata ito na-schedule sa Ajax. Noong 1980s, early 1980s, merong isang church na ang accompaniment nila piano lang. Tapos, nagkaroon sila ng rehearsal ng mga praise and worship singers. Siguro ang total of mga 5 lang sila. Yung song leader, yung pianist, tsaka 3 backup singers. Ngayon, ang ginawa nila, nirecord nila yung kanilang practice. Okay, makikita nyo sa YouTube. Tapos pag-record nila, piano lang ang tumutugtog. Laking gulat nila, noong plinay na nila yung nirecord nila sa cassette. Sabi lang, tingnan na, bakit ang daming tao? Naririnig nila may nagbaback up sa kanila. Tapos hindi lang isang instrument. Meron silang wind, meron silang violin, may nagda-drums. Sabi ko, paano nangyari ito na kompleto? Tapos parang may choir na kumakanta. Kaya nung pinanood ko sa YouTube, talagang inilabutan ako dahil totoo pala talaga. Ang kinakanta nila yung hallelujah lang. Hallelujah. Alam niyo kanta niyo? Hallelujah. It is straight lang. Pero pa sa YouTube, pag pinakinggan mo may sumasapaw. May gumagano. Sa choral, ano niya, sa choir, ang tawag niya, obligato. May nag-obligato sa melody, gumagano sila. Tapos may boses lalaki, may boses babae. It sounded so good. Although hindi siya perfect yung pagkaka-record, pero makakalata mo na parang ang dami na kumakanta at saka parang mahuhusay yung kumakanta. Patunay lang yan na kung bubuksan ng Lord ang ating mga spiritual eyes ngayon, oras na ito, mga kapatid, hindi nyo lang alam to. Ilan lang tayo? Siya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 150, 160. Pag binilang ko pati mga angels, libo tayo dito. Amen. Di ba? Hindi nyo lang alam dyan, may mga nakatayo dyan, na nakatayo mapakpak, at umaawit kasama natin. At di nyo mamalaya, nakikisingit sila dyan, they hover upon us, and they help us worship the Lord. Amen. Hindi natin nakikita yon, pero just because hindi natin nakikita, hindi na totoo.
Kaya sinabi ni Elisha sa kanyang alipin, sabi niya, yung kakampi natin mas marami sa kanila. Okay, my point is this. When you are backed up by heaven, the competition is over. Wala na, tapos na ang competition. I-declare na ang victory. Ibig sabihin niya, pag sinamahan tayo ng Panginoon, uwian na. May nanalo na. Ganyan-ganyan yung nakita ko kay Catriona Gray. Nakita niyo ba nung lumaban siya? Miss Universe. Nung umapak pa lang siya sa airport ng Thailand, may mga reporter nagsabi, the winner has arrived. Yung mga ibang contestant, sabi lang, naglalaban-laban na lang yan sa second place. Nung una sa church, walang competition dun sa Toronto. Ako ang pinaka-mature dun. Dumating si EJ, tapos, uwian na, may nanalo na. Diba yung ganung punto, nakapanood na ako ng ganyan singing contest, hindi yung mga pare-pareho na sila, biglang may lumabas na isa. Naku po, ikaw ang contestant, wala na muna tayo. Ang galing-galing. Para bang lumabang ka sa contest na si Regine Velasquez ang kalaban mo. Anong gagawin mo? O kaya si Morris at amo ng kalaban mo, nag-wiwisil na, gagawin na, patay. Kung ikaw ang kalaban na sa backstage ka, sabihin mo, ay hindi na pala uwi na tayo. Ganun ang sitwasyon ni Elisha. Kaya sabi ni Elisha sa atin, hindi ito away, hindi ito competition, hindi ito warfare. Declaration of victory ito. Kaya mga kapatid, ngayon tayo nandito, walang warfare dito. Pag sinamahan tayo ng mga angels, sinamahan tayo ng presensya ng Diyos, wala nang warfare na gaganap kasi victory na ang i-declare ng Panginoon sa atin at sa buhay mo. Victory sa church, victory sa family, victory sa lahat. Kaya kayong mga nandito mga kapatid, huwag kayong panghihinaan ng loob. Amen? Amen. Huwag kayong madi-discourage. Na pandemic ang church natin, andun na sana tayo, no? Papaakyat na tayo, papadami na tayo. Kaya yung mga nanonood dyan, na hindi pa umati ng church, anong kinakatakot ninyo? Walang COVID sa Panginoon. Amen. Pag iningatan ka ni Lord, punta ka lang sa church, mag-mask ka lang, social distancing tayo, magdala ka ng alcohol. Yung alcohol na sa kamay, hindi yung ginaganon. Punta ka na dito, iingatan ka ng Panginoon, walang magkaka-COVID, wala kang dapat katakutan pagkasama mo ang Diyos. Kahit dumaan ka sa apoy, hindi ka malulunod, ay hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Amen? Sinong naniniwala totoo yan sa kanya at sa kanyang family? Hallelujah! Noong mga karaan, bago pa lang ang pandemic noon, punta-punta kami sa Pacific, yung mga inchik-inchik na grocery. Doon kami namimili kasi andun lang ang gusto natin, di ba? Gata, tulingan, tentacles, ano pa? Pagi, sapsak. Bagnet. Ha? Ano yun? Bagnet. Bagnet, andun lahat. Punta ka sa mga no-press, wala kang mapapala niya, hindi makakil. Ay, Diyos ko. Saan lang? Na habang namimili ka ganun naman. Diba? Samantala pag pumunta sa mga Asian store. Kaya lang, pagkagaling sa Asian store, feeling ko kumakating ilong ko. Parang nalalamunan mo. Naku, sabi ko, delikado to. Baka meron tayo Ligo ka agad. Tapos tanglad agad. Diba? Nung bago pa lang COVID, sabi lang yung tanglad ang gamot. Hala, bili ng tanglad. Luya. May nagsabi pa na saging, gamot sa COVID. Saging, lahat. Kasi wala naman. Buhay pa rin ako. Buhay tayong lahat. Isn't it awesome? Nalagpasan natin ang worst ng COVID. Kung iningatan tayo ng Lord ng manakang araw, iingatan pa rin tayo ng Lord hanggang sa mawala na ang virus na ito. Walang magkakasakit sa atin in Jesus' name. Yung mga hindi umiimin, bahala ka. Pero yung mga hindi magkakasakit sa'yo, Amen! Dapat just kita mo sa'yo, ano naman? Minsan lang tayo dito, after nito uwi na tayo, kaya bugan nyo na yung mga Amen nyo. Amen? Ganyan, gusto ko marinig. Diba, dapat, tayo lang naman dito, wala naman tayong kahihiyan di ba? Kaya dapat marinig lang, kahit konti lang tayo, ang tunog natin, parang 1,000. Amen? Diba, darating tayo dyan, and Diyos natin buhay, di ba? Tsaga-tsaga lang natin, no? Darating araw may drummer na tayo, okay? Kakaroon tayo, that's darating araw marami ng tao. Tsaga-tsaga lang, kaya sabi ni Elijah, sila nakakampi natin, mas marami kaysa sa mga yan. So, in other words, there is no competition when the heaven is with you. Tsaka ang heaven, when you talk about heaven, heaven is an explosion of numbers. When you deal with God, God's favorite part is, kaya niya na-invento ang mathematics kasi gusto niya lahat ng i-create niya, hindi na bibilang. Subukan yung bilangin bituin sa langit. Subukan yung bilangin ng population. Subukan yung
bilangin nyo yung mga, mga dahon sa puno. Bilangin nyo kayong buhok nyo. Mabibilang nyo ba? Di ba? Buti nga dito, mga lalagong buhok ng mga members dito. No? Sa ibang church, puro kalbo na. Ayan, si Ninong malago. Di ba? Share. Tayo, di ba? Sino pa dyan ang You see, lahat ng yan, hindi mo mabibilang, ganyan ang Lord mag-create. Kahit yung bacteria sa buong katawan mo, bukod yung nasa buhok, bukod yung nasa bunganga, nasa bituka, yung nasa mga paa. Marami tayo, we are actually a carrier of bacteria. We are talagang malupit tayo, marami tayong dala-dala. Hindi natin nakikita yun, pero they're exploding in numbers. Kaya pagdating sa heaven, hindi pwedeng lamangan ang heaven. Laging pag sumama na sa iyo, Lord, sapaw ka na kaagad. Wherever you go, nakasapaw agad ang presence of Lord. Sapaw agad ang gawain, Lord. Kaya ito lang mag-ooperate pagka nabuksan ating mata. Kasi for as long as we are blinded, as long as we're using our 5 senses lang, walang mangyayari sa atin. Kaya punta tayo doon sa pangalawa. Sabi ni Elisha doon sa kanyang alagad. Alright, verse 17. And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elijah. So pinag-pray niya yung kanyang servant. Sabi niya, "Lord, buksan mo po ang mata ng servant na ito." Yun din ang aking prayer. At least once man lang sana, bago tayo uwi na heaven, dito sa service natin, isa sa atin, kahit mabuksan lang ang mata. Tapos makita niyo talaga ano talaga nangyari. No? Sino kaya ganun? Sinong may gusto? Pag-pray natin, magka-third eye. Di ba? Kasi nangyari yun dati. Let me share a little bit. 1982. Baptism ng church namin sa Bethel Bible College. Talagang kakaibang baptism yun. Nasa pool pa lang kami. Nag-iiyak na yung mga tao. Sobrang kakaiba yung moving ng Lord. Yung ibinabaptize ng gano'n, nabibitawan, talagang umiiyak, parang hinihimatay yung mga tao. Ano kaya meron? Bago pa lang ako sa Lord, talagang laki pagtataka ko. So, nung tapos ng baptism, nakapag-busy mga tao, mga 50 kami, doon kami sa chapel service. May chapel, doon kami nag-service. Then there was a choir. One of the best choirs in the world I have ever heard. Ang linis kumanta. Tsaka pambato talaga yun sila. Kumakatend sa lahat ng receive sa mga crusade. Ang tawag sa kanila ay The Sound of Light. Ewan ko narinig nyo yan noong 1980s. Sikat sila noon. So, service muna sila ang kumakanta. I want to thank you, Jesus, pinakanta nila. Alam niyo po, hindi nakatapos yung choir kumanta. Nag-iiyakan sila tapos lumud ng ibang makagugol. Naiwan na yung -1 kasi hindi nila makarry yung presence ng Lord. Talagang iyak sila. Humahagulgol yung mga singer sa harap ng stage. Tapos, katabi ko ang nanay ko, sabi ko, ilan lang tayo dito? Bakit parang ang sikip na lugar mo? Tapos, nagtaka ba yung nanay ko sa akin? Sabi niya, hindi mo ba nakikita? Sabi ko, alin? Ang daming angels sa paligid. Dito may katabi-tabi angel. Nakikita ng nanay ko. Alam niyo po, patay na nanay ko, no? Gusto niyo tawagan ko siya. Ang problema lang baka sumagot. Talagang sabi niya, daming angel. Sabi niya, may nakatayo dyan, may nanood, may nakaluhod, may nakatayo doon. Sabi niya, ang dami. Sabi ko, kaya pala parang ang sikip ng lugar na ito. Kung babalik tanawan ko, sa palagi ko lang, yun ang pinakamatinding service na naatinan ko. Na talagang ang pagbuhos ng Holy Spirit, sobrang lakas. Yung talagang wala ka ng lakas, hindi ka na makatayo. Lagi kang pinag-pray na maranasan ko ulit yun. Hindi ko pa naranasan. Hindi ko na ulit naranasan sa ulit mga church, sa Hong Kong, kahit sa Canada. Hindi pa siya naulit. Ano kaya kung maulit ngayon dito? No? Kaya lang doon alas 6 tayo. Pagpalayasin tayo ng ito. Ano kaya maulit yun ngayon? No? Talagang makikimit, isa sa atin nakakakita. Pero akin naman point, parang sinabi sa akin na kailangan pa bang makita nyo? Hindi ba sapat yung manampalataya ka na lang? Hindi ba sapat mga kapatid na nandito kayo naniniwala, lumalakad ang Panginoon sa Kristo dyan sa inyong dinadaanan? Amen? Hinahawakan ka niya sa balikat, tinatabi kayo sa balikat. Ha? Na sinasabi niya sa'yo, huwag ka nang pasaway ha. Pakabait ka na. Okay, I'm with you. Hindi natin nakikita, pero katotohanan, lumalakad siya dyan at kausap natin siya. Now, dito sa pangalawa to, number 1, competition ends and victory begins when the heaven backs you up. Number 2,
your perception changes. And so is your reality when the heaven opens your eyes. Yung pananaw mo nababago, kaya napakalaking bagay na meron tayong Bible. Sa tingin ko lang, kaya hindi na inuulit ng Lord yung mga ganong sitwasyon kasi andito na nakasulat. Para sa isang taong may faith, sapat na to. Amen. Amen ba? Amen. Hindi mo na kailangan po sabihin, ay gusto ko may sarili ang karanasan. The fact na nabasa ko dito kay Elisha, na nakita ng servant niya, dalamatan niya, naniniwala ako na totoo yan hanggang ngayon sa panahon natin. Amen. Kaya nga protected tayo kahit anong mangyari, buhay pa rin ang church of the living God. And I pray that this church will not be a dead church. Our church will be an alive church. That this church will never be the same again. That this church will experience breakthrough. Amen? Na dito makikita natin ang manifestation ng Holy Spirit. Ang mga may sakit gagaling. Ang mga may problema naiibsan. Ang mga nag-aaway nagkakabati. Amen? Ang mga may problema nabibigyan ng solution. Ang mga may utang nakakabayad. Nagkakaroon ng breakthrough. Sino gusto to? I declare, may breakthrough sa buhay mo. May breakthrough sa family mo. May breakthrough sa relationship mo. May breakthrough sa iyong finances. May breakthrough sa iyong trabaho. Sinong nangangailangan dito ma-promote na sa trabaho, madagdagan ng sweldo? Walang may gusto? Amen. Hindi, wow. Okay, sino may gusto? Lord, in Jesus' name, I declare, oh God, let there be increase. Promotion, oh God, madagdagan ng sweldo mga kapatid dito in Jesus' name. Sige, yung mga ayaw, hindi kasalin sa prayer. Yun lang mga may gusto. So, nung nabuksan ang mata ng servant Elijah, talagang nakita ng dalawang mata niya. Sobrang laki ng impact nito. Because why? Yung perception niya na bago. Normally kasi yung perception at reality hindi nagmamatch. Para katulad niya nito, yung mga mga wala sa Panginoon, sa kanila ang dahilan lang, hindi mo sila masisisi actually. To see is to believe. Di ba yun lang ang kalakuan? Pag sa Panginoon ka, believe first. Require the Lord before you see. Kaya sila to see is to believe kasi ang buhay nila ganito. Ayan. Wala silang makita. Pag hindi ka Kristiyano, kapatid, ganyan ang buhay mo. Hindi mo nakikita, ang dami mong blind spot. Pero the moment na ikaw maging Christian at binuksan ng Lord ang mata mo, wow, ito pala kaganda. Kaya practically, you've been lied upon. When you use your five senses, matagal ka ng pinagloloko ng kaaway. Kaya si Lord lagi niyang ini-insist, believe, have faith in me. Kasi ang faith, hindi lang siya paniniwala. Bukas ang mata mo. Pag may faith ka, you see what they do not see. What is not there, when your faith says it's there, it's there. Para bang naniniwala ka as though the things that are not as though they are. Believing and confessing that they are real. Kaya importante sa atin magkaroon ng prayer. Lord, open His eyes. Ganun din ang prayer ko. Lord, open my eyes and open everybody's eyes here. Kasi pag sarado ang ating mata, ang daming verse sa Bible, walang dating. Walang sense. They don't make sense at all. Pag ang mata natin closed, wala tayong faith, ang daming commandment ng Lord ang hindi nasusunod. Isa na dyan, ang tithes. Pag tinuman ng Lord, sino nakakabisado ng verse sa tithes? Yes? Brother Rico, recite. Marami. Bigay ka ng isa, yung pinakasikat. Yun. There you go. Malakay 3:10, no? Si Malakay pala, hindi pala yan Jewish. Japanese siya. Kasi hindi man Malakay yan, Malachi. Malachi 3:10. Bring the whole tithes into the storehouse. Yan lang tithes, imposibleng masunod mo yan. Kasi kawalan yan eh. Magta-tax ka na, magta-tithes ka pa. Buti na nga lang dito pag nag-tithes ka sa church, tax deductible. Tama ba yun? Isa sa amin sa madideduct sa tax mo, kaya makakapag-refund ka pa. Sa Pilipinas, wala talaga. Once na binigay mo na yun, bye-bye. Walang tax deductible doon. Kaya ang binibigay ko sa church, siguro 50,000 a year. Kasi pagka nagbigay ka, pero pag sarado ang mata mo, wala kang pananaw doon sa Word of God, bakit may bibigay? Sabi mo naman yan, negosyo naman church. Pero pag tinanggal yan, kaya pala. Why? Because the Bible says, if you bring the tithes into my storehouse so that there might be food in my house, see,
if I will not open the floodgates of heaven and bring you a blessing that there is no room to contain, that means there will be an overwhelming blessing for you. Pag wala kang faith, pag sarado mata mo, it doesn't make sense. So if time will go on and on and on without you understanding, pero once na binuksan ng mata mo at nakita mo, wow, may floodgate pala ng heaven, very much connected sa heaven. Hindi lang yan. Hindi mo pwede gawin yung iba pang commandment sa Bible, like love your enemy. Punta tayo sa pangatlo. Di ba pagdating nila doon sa Samaria, sabi ng King of Israel, papatayin mo ba ito, Father Elijah? Sabi ni Elijah ito, bakit mo papatayin yung mga nahuli mo na? Pakainin mo na lang. You throw up a feast, hindi nagpahanda sila. Pinakain lang, tapos pinakawalan nila, pinabalik nila. After that, hindi na sila ginambalat ng mga Arameans. Bakit nasulit sa Bible yan? Kasi the truth of the matter is, malaking atraso ng mga Arameans sa Israelites. Pero sabi ni Elijah, kita niyo yung heaven bukas, sabi niya, huwag mong patayin. Kaya yung commandment ni Lord, love your enemies, mahirap gawin pag sarado ang mata mo. Pero pag bukas ang heaven, makikita mo yung makaaway mo, ang liliit lang pala nila, langgam lang pala sila sa Panginoon. Kaya pag kayong sobrang magtanim ng galit, sino rito ang mag-expert kayo sa galit? Sino sa inyo rito ang expert sa pagtatanim? Hindi ng seeds ng blessing, kundi pagtatanim ng sama ng loob. Kasi doon tayo magaling. Yung imbis na magtanim tayo sa Lord, magtanim ng sama ng loob, ayan. May term talaga ang Pinoy dyan, no? Huwag ka magtatanim ng sama ng loob. Tsaka bakit ganun? Pagka may mga kasabihan tayo, huy, wag kang turun-turo dyan, baka mamaya manuno ka. Tapos pag sinabihan ka ng masama, huy, huwag mo sabihin yan, ha? Baka magkatotoo. Kung talaga nagkakatotoo yung sinasabi natin, gamitin natin sa positive. Halimbawa, ikaw, Sherwin, ha? Pagka hindi ka nagbago, payayamanin ka ng Panginoon talaga. Diba? Ba't di natin gawin ganun? Bakit ang sinasabi natin lagi po, sumpa, ay naku, madapa ka sana. Ay naku, manlunod ka sana dyan. Ay mabulunan ka sana. Kasi nagkatotoo na bulunan ka. Bakit sa mga negative, ginagamit natin? Ba't hindi sa positive? Sabihin nyo nga sa akin, tumangkad ka sana sa akin. Diba? Mga ganun sana. Pumayat ka sana. Mga ganun. We can use it positively. The reason why we don't do it is because our eyes are closed. So kinakailangan gayahin natin si Elisha. Sabi niya, patawarin mo na yan, King Aaron, pakainin mo, tapos pauwiin mo na, hindi ka naabalahin na. Kasi nakita niya yung heaven bukas na bukas. Because Jesus said, love your enemies. Amen? Amen. Yun, pangbukas ng mata yan, pero pagbukas ng mata mo, madaling gawin, madaling magpatawad. Bakit? Kasi tanggalin sa mga loob mo eh, in view of eternity. Sabi ng Bible, the suffering that we have cannot be compared to the glory that will be revealed to us. Amen. Eh, minsan talagang ano tayo sa mga naranasan suffering. Wala, sabi ni Paul, si Paul bukas ang mata niya. Sabi niya, rejoice in your suffering. Ano nangyari? Nagsasuffer ka na, natutuwa ka ba? Pagpalagay natin, naipit ka sa pinto. Hallelujah, Lord, thank you so much. Masaya ako na iipit. Parang gano'n. Di ba parang loko-loko? Pero pag bukas ang mata mo, talagang mukhang loko-loko ka sa mga saradong mata. Pero yung mga bukas ng mata, yung mga faith, hindi nakapagtatakat, ganun sila. Yung willing kang mawalan, willing kang mapagbigay, willing kang maagrabyado, willing ka na biktimahin ka nila. Kasi alam mo na, ayun, sa langit nakikita mo na ang aking tunay na buhay. I remember si Stephen, ang first Christian martyr, sa Book of Acts. Di ba pinatay siya sa bato? Binato siya. Tapos nakaluhod si Stephen, sabi niya, nakita ko bumukas ang langit. And then sabi niya, Panginoon, patawarin mo po sila, Lord. Huwag mo pong akuin ito na kasalanan nila. Patawarin mo sila. Sa kamatayan, binabato siya din, tinatamaan siya ng mabato. Pero nagpapatawad ang tinatamaan. Kasi iba ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay langit at ito mga to, oh my God, kill me if you want. Kaya nakatingin siya sa pupuntahan niya. Pero kung hindi sa bukas ang mata mo, that would be impossible to pray. Impossible to speak. Nangyari ko yun sa Iraq, na may isang pastor na ibibigtiin na, di ba sa Iran ba yun, ibibigtiin na siya yung pastor. Wala. Yung picture niya sa internet,
Nakangisi pa siya, pumapalakpak siya, nag-preach siya. Sabi, you people, come to the Lord Jesus. Sabi nilalagay niya yung sa liig niya, pagbigti. Pumapalakpak pa siya. Hanggang sa maya-maya, gano'n na lang siya. Tingin ng mga Iraqi, sira ulo siya. Akala nila, yung tao ito nakadrugs. Ang hindi nila alam, may nakikita yung tao na hindi nila nakikita. Sana mangyari sa atin yan. One time, naglalakad ka, dala mong offering, isang pan. Inaawat ka na namin, ayaw mong paawat. Kasi ibang nakikita mo eh. Oo. Bigla-bigla. Hati tayo. Hindi yung para sa Panginoon. Inaawat ka na namin, ayaw mo. Sana mangyari yan, ganun. Binenta mo pala yung bahay mo, yung equity, ibibigay mo sa church. Pwede kaya yung ganun? Palagay mo, pwede yan eh. May mga ganyan tao, yung iba yung nakikita nila, kaya wala nang kwenta sa kanila sa kapaligiran nila. Kasi yung nakikita nila is big thing. Hallelujah. So tonight, I pray na buksan ng Lord ang ating mga mata para lahat ng mahirap dadali. Amen? Para lahat ng mag-struggle tayo, hindi tayo mag-struggle. Tama, sakto, yung word ni Paul, rejoice in your suffering. Lastly, once heaven backs you up, you will realize that heaven's bias is at your disposal. Huwag po kayo magkakamali. It won't take you long to figure out. Yung mga nagsasabing, dapat fair ang buhay. Hindi totoo yan. Hindi mangyayari na may fairness. Life is not fair. Dito pa lang, hindi na fair. Pag tumayo na Sister Beth at tumabi ko sa kanya, hindi na fair. Ang tangkad niya, my goodness. Tumayo pa si Sherwin, ang tangkad. Pero kung pagbabatayan, ang itsura, talagang life is not fair. Lamang ako doon. Tingnan nyo, hindi tayo pantay-pantay. Hindi pare-pareho ating kinalakihan. It's unfair. Ang iba sa inyo, ang ganda ng childhood nyo. Ang iba sa atin, pangit ang childhood. Life is not fair. Katotohanan yan. Why? Because it is in the Bible. 1 Peter 3:12. Sabi dito, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. There you go. What I'm trying to say is that heaven is a partisan team. Kumakampi siya sa righteous, pero kalaban niya ang mga masasama. In other words, hindi pantay ang laban pag ang heaven ang sumali. Hindi sinasabi ng heaven, okay, mabutit masama, pareho lang kayong pinapatawad ko, pareho lang kayo hindi. Sabi ng Lord, against siya sa mga wicked, pero kampi siya sa mga righteous. Sino rito gusto mong kakampi mo ang Lord? Amen. Yes. Pagkakampi mo ang Lord, lahat ng sasabihin mo, babakapan na ng heaven. Sample, si Elisha, nakatayo na siya doon, nandiyan ng Arameans, andito yung kanyang servant. Nakikita ni Elijah ang mga nasa kapaligiran niya. Kaya sabi niya, Lord, can you open the eyes of my servant? Biglang nakita ng servant niya, nakikita niya. Pero dito naman sa kabila mga Arameans, Lord, can you blind them? Yung isa, pinabuksan niya ang mata sa Lord. Yung isa naman, pinasara niya ang mata. Diba? It's unfair. Pero doon mo makikita na isang taong binabaka pa ng heaven, kaya niyang kaya niyang i-manipulate ang situation in favor of God's will. Sa makatuwid, pag bukas ka at sumusunod ka sa Panginoon, yung situation mo, kaya mong i-manipulate. Yung situation mo, kaya mong baguhin. Yung situation mo, kaya mong i-improve. Why? May backup ka. The Holy Spirit backs you up. When He backs you up, things will never be the same again. Kaya mong i-disturb ang iyong soil. Kaya mong i-disturb ang mga surroundings mo. Kaya mong mag-inspire. Kaya mo rin mag-rebuke. You can do it when the heaven is backing you up. I remember one time, nagpunta kami sa Sihay. Yung kauna-unahang building, yun ay restaurant ng Chinese pero may malaking basement. Siguro AJ kalahati nito, no? Ha? 1/3? Yung Sihay mo, stage. Kaya parang ito, wala dyan. Dito. Wala dito. Parito. Basta ganyan, kalahati. Yan, ganyan kalaki. Tapos sa ceiling niya, hindi mo kataas, mga 15 feet. It's the stage. Kasama ko mga 10 pastor, mahigit 10 pastor, bumaba kami ron. Sabi ko, gusto kong kunin to. Sabi ko, pastor, ba't mo kunin to? Ang baho-baho. Mabaho po talaga. Amoy parang, pugad ng baboy. Magbaho siya talaga. Tapos marumi, asukal. Pero sabi ko, hindi, pinakikita ko ba? Walang gusto kumuha doon. Ang tagal ng bakante niya.
Pero nung nakita ko yun, nakita ko yung hindi nakikita ng iba. Ang nakita ko, number 1, Bathurst and Wilson. Alam niyo po ba yung Bathurst and Wilson? Yan ang Filipino Town Center natin dito. Sino nakapunta na doon? Hindi pa kayo napunta doon, bro? Di pa? Nakapunta na mo? Oh, that's good. Kayo po, saan ka pa? Ando ng Sampaguita. Ilang-ilang. Lechon. FP. Jolly Tops. Mga barbero. Mga bakla na nanggugupit. Ando lahat. Malapit siya doon. Kaya una ko nakita location. Kasi kahit na magkakanta tayo, magtatutulog tayo, kung nandun tayo sa bundok, walang pupunta doon. So bukas ka agad. May bus. Diyan pa lang paglabas mo, bus station, papunta south, papunta sa north, andyan sila. Maya-maya nagbukas pa ng Starbucks. Pag-akit namin doon, Starbucks ka agad. Ang problema na lang namin doon, pambili. May Starbucks nga, ang mahal naman ng kape. Tapos, pagpunta ko pa doon, maraming restaurant. And then yung amoy, sabi ko, kaya ko alam kung gagawin ko sa mabaho, mapapabango natin to. Madali lang po pabanguhin pagka sobrang baho, linisin nyo, tapos magsunog lang kayo ng mga ilang elements, tapos matatanggal ang amoy. Kaya pagbaba nila doon, gulat sila. Pero, ang daming problema namin doon. Puro good problem. Alam nyo ano po? Wala ng parking space sa dami ng umaten. Puno na ang parking spots. Sabi ko, ito na, problema na, dami ng tao. Pangalawa, wala ng bangko, puno na ang bangko. Bakit? Location. So yung hindi nila nakikita, nakita ko. Although hindi pa yung spiritual, nakita ko lang, yes, kaya-kaya ng Panginoon to. Aayusin natin ito. Kaya bandang huli, nung nag-umpisa kami, ilan lang kami. Sa stage kami, nasa stage ako. Tapos, yung una naming sound system, yung karaoke na maliit na may ilaw. Pag nagsalita ka, magandang mamang sa inyong lalala. Ganon. Ganon muna. Yun lang kami. Tapos dito, ilang tao nasa harap ko. Maya-maya, ito na. Nagtagsa na si Pastor Alex, nag-donate ng sound system. Talagang malaking sound system. Maya-maya, may tumutugtog na. Maya-maya, ito na. Marami na bago na-close ang first year. Puno na yung church. Ibig sabihin to, basta bukas ang mata mo, bukas talaga. Kaya, naniniwala ba kayo sa mga pinagsasabi ko? Amen. Bibilang ako kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 110, 120, 130. Parang walang nakakukuha sa sinasabi ko. Amen. 150, 160. May mga incheck, may mga puti, may mga itim, may Indian, gano'n. Sa umpisa nakakatawa. Pero nung bandang huli, sinasabi ko na doon, hello everyone, kasi dito lang yung tao. Tapos kumakaway ako sa baka nila, hello, kumusta na po kayo lahat dyan? Tawa sila sa akin gano'n. Sino hinihilokan ni Pastor ito? Wala pang 1 year, yung mga hinihilokan ko, naglutangan na, nandun na, puno na sila. Tapos kumakaway ako sa gano'n, maya-maya puno na rin yun. The rest is history. Kaya kung first time yung nagkaroon ng pastor na parang naka-drugs, once na nagkatotoo yan, gusto yung pumusta. Pupusta kayo, in 1 year, hindi yan magkakatotoo. Sige. Pero pag nagkatotoo, kukunin ko, magkano pusta nyo? Mangyayari ba sa atin yan o hindi? Amen. So walang gustong pumusta. Sino ang gusto mong jumoin sa faith na to? Na ang Lord magpapadala ng maraming tao sa church natin. Amen. Na ang Lord magpapadala ng mga musician. Amen. Na ang Lord palalaguin ang gawain ito. Amen. Na walang imposible sa ating Diyos. Na walang imposible. Awan ti imposible ti Apo Diyos. Amen. Ang Diyos ti Apo Diyos na dakal. Amen. Amen? Amen. Di yata ako naintindihan. Malaki ang ating Diyos at kaya tayong palaguin. Amen? Hindi ko na pakakahabaan to. Kaya gusto ko pong ipag-pray niyo, Lord, buksan mo pong aming mata para makita namin ang dapat namin makita at mag-iba ang aming faith at ang aming pananaw. Let's all stand up in the presence of the Lord. Panginoon, lahat kami nagpipray dito, Lord God, ng breakthrough. Hindi lang kaming church, Panginoon, ang na-disrupt. At hindi lang kami, Panginoon, ang may mga kasamahan na natatakot. Totoo naman talagang dapat kaming matakot kung pagpapatayan ang natural world. Pero kung bukas ang aming spiritual eyes, hindi kami matatakot dahil kasama namin ang Diyos. Dahil ang Lord na aming sinasamba ay Diyos na nag-iingat. Diyos na kakampi ng mga matuwid, kalaban
kapag ang tao ay gumagawa ng masama. Salamat, Panginoon, ipinakita mo ito sa amin, Lord. Si Elisha, pinag-pray niya na mabuksan ang mata ng kanyang servant at nakita ng servant. Pero pinag-pray niya rin, Panginoon, na mabulag ang mga Arameans na nandabulag na sila. At ang gusto lang ni Elisha na makita nila ang siya nilang nakikita. Lord, itong aming dalangin, nabuksan mo po ang aming mga mata. Sapagkat kung sarado ang aming mga mata, may mga bagay kami gustong gawin, hindi namin magawa. Dahil wala kami, Panginoong, reality na mangyari ito. Pero Lord, nakita na ng aming pananampalataya na kapag sinamahan ng Diyos ang isang grupo, pag sinamahan ng Diyos ang isang tao, may mga bagay na imposible pero nangyayari. May mga bagay na mahirap pero dumadali. Kaya Lord, I pray, aking mga kapatid, bigyan mo kami ng breakthrough. Bigyan mo kami, Panginoon, ng promotion sa aming mga buhay. Lord, ang mga bagay na mahirap sa amin, magiging madali dahil kasama ka namin. Dalangin ko po, Panginoon, buksan mo po, Lord God, ang langit sa dakong ito na aming gawain, Lord God, para sa iyong kaluwalhatian. And I pray, Lord, that this work will perpetuate, will grow beyond what we can afford to believe. In Jesus' name, amen and amen. Give the Lord a clap offering. God bless you for mga kapatid ninyo. Okay, so tingin mo lang sa ating usher at tulungan ako sa pag-distribute ito. Let's pray first muna. Amen. Lord, to our communion today. Hallelujah. Okay. Sige, pag-pray natin. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, pinapasok ko sa Panginoon ang mga emblems ito na maging isang patunay, Panginoon, na aming faith sa iyo ay totoo. Sa pamamagitan ng pag-aalaala namin sa isang special paraan. Lord, thank you so much. I pray that everyone partakes, Lord, to see and feel your presence in Jesus' name. Amen. Should I just do it? Mabahagi ko sa inyo ito, sabay-sabay po tayo kahit ating There. There. I just. Where's mine? taas po natin ang bread. Heavenly Father, we'd like to lift up to you this bread, that as we partake together, may we be reminded of the precious blood of Jesus. Lord, I pray everyone partakes, Lord, will be made well, will experience your presence. For I received from the Lord what I also passed on to you on the night when the Lord Jesus was betrayed. He took the bread and said, "This is my body which is broken for you. Whenever you take this, do this in remembrance of me." Let's partake together. Taas po natin mga cup. In the same manner, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you take this, do this in remembrance of me." Lord, salamat po sa oras ito. Aming inaalaala ang kamatayan mo sa krus, ang iyong mga sakripisyo at ang iyong banal na dugo para mapatawad aming kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kasalanan namin, Lord God, ay ma-overcome namin sa pamagitan ng iyong banal na dugo. That no sin, Lord, will overtake us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Let's partake together. And all God's people say amen. Amen. God bless. You may be seated in the presence of the Lord. Let's continue to worship God. I was reminded of the song we did. Sis, dito. Kinanta ni ang ating worship leader, yung "Never cease to worship you." Kahit anong situation natin, we will continue to worship our Lord. Amen? Alam niyo po, ako po ay merong kidney problem. So, I have series of blood tests,
2 weeks ago, yung aking kidney specialist, kinunan ako ng lab test. And of course, I had different, maraming resulta. But in summary, yung ating kidney, meron tayong tinatawag na GFR, yung glomerular filtration rate. So, ang normal na tao, bata, halimbawa, 90, filtration rate niya. Sa mga matatanda na, mababa ito ng mga 60. So, ngayon, yung aking 2 weeks ago, yung aking blood test ay something like 36 na lang. Pag umabot ka ng 15, magda-dialysis ka na. So anyway, kung yung aking bagong specialist doctor, kidney doctor, porsigido siya. So, ni-require niya ako yesterday magkukumuha ulit ng lab test para titingnan ulit ang progress ng aking mga kidney. So, 36 yung aking last 2 weeks ago. Nung tinignan ko yung umaga dahil naka-online ako sa aking mga results, 34 na lang. So, sabi ko, I did so many works already, just, to mitigate this situation. Hindi mag-decline, but it looks like it's declining. So, pero sabi nga sa preaching ngayon, hindi ko nakikita di ba? I have to ask the Lord to open my eyes dahil there's healing. Amen. It's gonna happen. Di ba? Yan yung ating gusto makita. So, I keep on praying. I am not losing hope because, Lord, I said I don't want to go to the stage where I'm going to have dialysis because, life. I still want to serve you. Marami pang plano na nakaabang sa akin pag-uwi sa Pilipinas. So you say that I will be doing this job. Reaching out my people, my tribe or my relatives who are Christian. So I'm asking God to open my eyes to see what He is going to do for me in terms of healing my kidney. Amen? Amen. So let's worship God in our giving again. Let's continue to worship. So I want to share you one verse here from Timothy. From Timothy, verse 1 Timothy, chapter 5, verse 17 said, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." So command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. So we'll continue to do that. We'll continue to share. Hindi tayo pinamamayaan ni Lord. This time of pandemic, we still have our jobs. For us, we are retired. But the Lord is faithful. Meron kami konting pension na tinatanggap. So we're still surviving. So amen. So let's pray for our tithes and offering. God will always challenge us in this giving. Father God, thank you for today. Thank you for the message that you gave us. Thank you. We had to open our eyes, open to everything. We cannot keep this closed because if we keep this closed, Lord, we will not be able to see what's ahead of us in terms of your blessings, in terms of what you're going to do in our lives in the future. So, Lord God, thank you for this heart that you've given us that we can impact in the
even those who are watching in online, that they will not, they will be encouraged from God, and they will not also lose hope in coming together, and even physically coming together to worship you, because this is what you want us to do. Father, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, praise God. So that closes our Sunday service. Let's all stand up in the presence of the Lord. Let's close in prayer. Amen. So, paki-alert lang po yung ating mga kapatiran na tayong ma-attend that we are now open. We'll be here up until December ang contract. December pa contract natin. So, tuloy ang ligaya. Heavenly Father, we're so grateful tonight, Lord God, for bringing us here in our church. We're looking forward for a bright future, although the world is seized by this pandemic. And many churches have been impacted, many Christians are scared. Lord, thank you for giving us the faith that in the real world, Father God, you want us to understand that whatever happens, we have to rejoice. Whatever happens, we need to endure because the glory that will be revealed to us is greater. It does matter, Lord, if our eyes, our spiritual eyes, see all this as your revelation. Father, I send forth my brothers and sisters here the whole entire week. I pray that you strengthen them. I pray that you make them firm and steadfast in their faith in you. I pray, Lord, that you make us, every single one of us, becoming more fruitful and fruitful. Amen. I pray, Lord God, our Christian life will ever be so fruitful, ever. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ. Yes. Amen. Lift up your right hands, please. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant that brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, may equip you with everything good for doing his will. And may he work in us with what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. And all God's people say amen. Amen. God bless you.